Iisa ang radyo, tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay, iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Naray si Mayan At Kisses para sa Habson. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Mula sa KZRH na kalaunay naging DZRH, ang mga balita at impormasyon ang nagsilbing gabay ng mga Pilipino. Naging hudyat ito ng panibagong simula at patuloy na paglago, kasabay ng pagsilang ng mga programang nag-iwan ng bakas sa kasaysayan at sa puso ng bawat Pilipino. Tuloy-tuloy ay ang katunying at ka-Jerry. 2x2. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto en punto. Section 4. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan. Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw ng Friday, July 24, 2026. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. Pasaporte ng Pilipinas, bahagyang umangat sa pandaigdigang ranking, pang-72, pinakamalakas sa buong mundo. Villar Group bukas mag-donate ng lupa para sa LRT1 extension para matapos na ang dispute.
Pangulong Bongbong Marcos, personal na sinulat ang SONA. Talumpati, nasa final review na. Senador Dante Marcoleta pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan kung ba't hindi dapat suspendihin sa Senado. Abogado na kagawad ng barangay sa Makati City, sugatan sa ambush. At dalawang hinihinalang gunman na pro BBM vlogger na aresto na sa Pampanga. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning, Philippines! Hello, world! Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. sa detalye ng ating mga balita. ACS Good News. Bahagya raw pong umangat ang ranggo ng Philippine Passport sa pinakabagong pandaigdigang passport ranking ng Henley Passport Index. Meron palang ganire. Meron, si Henry. Si Henry. Yan pala inuuri ang passport based sa ranking. Yan, sige nga. Mula sa ika-75 pwesto noong 2025, umakyat ito sa ika-72 ngayon. Ang Henley Yan yung nagtitinda na siomay. Henlin. Ang Henley Passport Index ang sumusukat sa lakas ng mga pasaporte batay sa bilang ng mga bansang maaaring pasukin nang hindi na kailangan kumuha ng visa bago bumiyahe. Ayun, yung pala yun. Nananatiling nangunguna ang Singapore bilang may pinakamalakas na passport sa buong mundo na may access sa 172 destinasyon na hindi na kailangan ng visa o may visa on arrival. Sa kasalukuyan, maaring makabiyahe ang mga may hawak ng Philippine passport sa 66 na destinasyon sa pamamagitan ng visa-free o visa on arrival access. Ayon sa Henley Passport Index, ang pagangat ng ranggo ng Pilipinas ay nagpapakita ng unti-unting paglawak ng travel mobility ng mga Pinoy sa ibang bansa. Kasama ba dyan ang Amerika? Hindi na ba tayo kailangan ng visa sa Amerika? Baka maubusan ng tao dito sa Pilipinas eh. Yun ay kinatatakot ng Amerika eh. Kaya ayaw tayong bigyan ng visa. Hindi ganun mas marami pa yata ang nare-reject o nadi-deny kaysa dun sa binibigyan ng visa. Approve, ano? Baka naman yun ay tinatawag nating revenue generating measure. Kaya naman pala pagkakaganda ng poste ng US Embassy. Yung mga na-deny dyan, pwede nyo sabihin, isa ako sa nag-donate niyan. Nag-donate niyan sa poste na yan. Pero yung lakas ng passport kumbachero, sa totoo lang dapat nga mas malakas pa sa binanggit mo. Ilang bansa tayo walang visa? 66. 66. 66 na mga bansa pasok pagkadala mo yung passport na Philippine passport, yung maroon. Yung maroon, hindi ka na hanapan ng visa. Ganun yun no? Dapat mas marami pa yan dahil ang Pilipinas na may marunong makipag kaibigan. Marunong tayong makisama. Ang tindi nga nating mag-estima ng bisita, di ba? Saka kung papansinin natin kung bachero, marami ding mga bansa ang pumupunta dito, hindi naman natin iniingan na ng visa. Dapat may reciprocity na tinatawag. Dapat Di ba at pag-uusapan ayusin natin yan. Huwag kayo mag-alala. Tama, andyan si Rubio. Malis na ba? Andyan pa ba, Mother? Si US Secretary of State Rubio. Bernard Rubio. Andyan pa yata. Samantala, sabi mo mag-donate Handa ang pamilya Villar na mag-donate ng kanilang lupa sa Las Piñas City para matapos na ang LRT1 Cavite Extension. Ito po ang inanunsyo ni Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez sa panayam nino? Sa panayam ng Tanyag na palatuntunan 2x2 sa DZRH. Kailan? Kahapon. Galit pa no? Ito po ay sa harap ng mga report na hinarang umano ng mga Villar ang pagpapatuloy ng naturang proyekto.
Sinabi ni Lopez sa tanyag na palatuntunang 2x2 sa DZRH na walang katotohanan ang aligasyon na hinaharang ng mga bilyar ang pagpapatuloy ng naturang proyekto at lalong hindi dapat sisihin ang mga bilyar sa pagkaantala ng konstruksyon. Sa ngayon anya ay nakikipag-usap na ang DOTR sa mga bilyar kung paanong mareresolba ang issue sa right of way para sa LRT-1 na inaasahang makukumpleto na bago matapos ang Administrasyong Marcos sa 2028. As a matter of fact po, hindi naman po sa pagharang kasi ang base the report na binigay sa akin. As a matter of fact, they want their property, they want to donate their property. Tinan mo na. I-donate pa nila para lang matapos na ang usapan. They donate the property station. May mga legal impediments lang as of now. Yun. Inaayos pa yung aspetong legal. Sundon sa pagdodonate. Kaya wala kayong ballpen yan. Papadala namin kayong ballpen. Kaya naitanungan dahil may mga aligasyon itong mga nakakaraan na ang Villar Group ang dahilan kung ba't hindi matuloy-tuloy yan. Ayun, mabutit nilinaw ho yan ni Secretary Banoy Lopez. Ayan. Si Secretary Banoy Lopez ng DOTR sa panayam ng tanyag na palatuntunang 2x2. Iba to sila Aras saka si Jerry pag nasusulat. Matindi, no? Ayos, doon lagi. Kumain na ba kayo? Kisses, ganun ang gagawin mo. Ganun ang gagawin mo. Saka yung mga... Hindi pa raw. Tinatanong mo ba? Hindi pa raw. Di ba, andyan na yung Bogchi. Hindi, yung kantong batsero, yung mga gumagamit ng interview natin, huwag kayong mahiyang i-quote yung 2x2. Ayos lang naman eh. Hindi naman kami maniningil. Tulad si Myla Ager ng Inquirer.net. Ay, Myla. Nung ginamit niya yung interview natin, ay nilagay naman yung 2x2. Ganun sana. Myla, good morning. Huwag kayong mahihiyang isulat yung tanyag na palatuntunang 2x2. Baka kasi iba, pag nilagay, sabihin, baka singilin natin. Hindi namin kailangan yan. Kami pa ba naman? Nahihirapan nga kami dito. Magbilang. Sa pera. Pasweldo ni sa atin nila, Boss John Nigdao. Si Boss Jomay. Saka si Attorney Reg. Thank you. Hindi kailangan ng mga taga-RH yan. Si Mother lang eh. Hindi pa nga sumisikat ang araw, may pagkain na dito. Tinan mo masaya ngayon si Mother. Alas 6:14 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Mismong ang Ilocanong Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos ang nagsulat ng kanyang ikalimang State of the Nation Address na kasalukuyan ng sumas sa ilalim sa final review 3 araw bago ang kanyang pag-uulat sa bayan. Kung siya ang sumulat, sino nagre-review? Baka si Auntie Claire. Si Auntie Claire o kaya si First Lady. Si First Lady. Lisa. Ayos ba to? Ayos ba ito? Yun. Dalawang babae ang si Auntie Claire at saka si First Lady ang nagre-review. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, nais ng Pangulo na matiyak na malinaw at tumpak na maipararating sa mamamayan ang kanyang talumpati na naglalaman ng mga nagawa ng administrasyon, mga hamong kinakaharap ng bansa at mga prioridad na programa para sa susunod na taon. Dagdag pa ni Auntie Claire, patuloy na nire-revisa ang nilalaman ng SONA upang maging mas maikli, direkta at madaling maunawaan ng publiko. Inaasahang tatalakayin ng Pangulo ang kalagayan ng ekonomiya, infrastruktura, edukasyon, serbisyong panlipuran, seguridad at iba pang mahalagang usapin sa bansa. Sa SONA, ang SONA ay taunang ulat ng Pangulo sa sambayanan at sa Kongreso kaugnay sa kalagayan ng bansa at direksyon ng pamahalaan para sa nalalabing panahon ng kanyang panunungkulan. Hindi nabanggit ni Auntie Claire kung may kinalaman doon sa kung mababanggit yung flood control Yun ay inaabangan yung update sa flood control. Dapat kasama yun. Dahil lang ganda ng pagkakasimula ng Pangulo doon Di ba? Mahiya naman kayo. Ayan, diba? last year. Nung isang taon. At ang inaabangan din diyan ay yung update talaga. Sino-sino nang nakasuhan,
kalaban man o kakampi. Yun ang Mas importante. maganda yung kakampi pa nga. Mas maganda kung ang nakasuhan na at naipakulong, kakampi. Ayan, oo. para talagang mapatunayan, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lang. Ayan. Ayun. Tapos sa mga nasa legislative, kung sino-sino na, nasa executive. Actually, sa Congress, wala pa, May kasuhan na ba Puro sa... laging binabanggit si dating Speaker Martin Romualdez. wala Pero pa. hanggang ngayon, walang kaso. Wala pa. Kay Saldico ba na-i-file na? Ang alam ko, may warrant of arrest na nga. Kung May warrant of arrest na nga. meron Kaya ng lang, kaso. pagka pala hindi na isisilbi yung warrant of arrest, ina-archive yung kaso. Ayun, ako. Ina-archive Ganun yung ang kaso. mangyayari dahil nasa abroad. Nasa abroad, kung saan man At siya hindi nandun. lang yun. Marami rin na nag-aabang doon sa mga kontraktor. Kontraktor, Lalo na yung 15 contractors na pinangalanan ng Pangulo na naka-corner ng 20% 20%. ng kabuang ilan nyo, 500 plus. Lalo yun na yung number one. Lalo na yung number one. Lalo na yung number one, yung legacy. Paano ka bang hindi maiiwasan kung ikaw yung number one, di ba? 545.64 billion yan ang ipinagdiinan ng Pangulo doon sa SONA. Sa SONA niya. Nung unang press ko niya after the SONA, nung Meron pang ano yan illustration pa Yan yun. Na corner nitong 15 construction companies na ito na pinangungunahan nga po ng Legacy Construction Corporation. Yan. Ano na nangyari dito sa Legacy? Yun ang matindi. Parang wala man lang tayo na. Hindi, ang matindi kong batsero, yung iba sa mga 15 na yan ay tinanggal lang, sinuspindi ang lisensya. Sinuspindi na lisensya. Pero itong number one, hindi. Siyempre. Number one ka. Ba't ka tatanggalan ng lisensya? Number one. Kaya nga, ano ba ang, meron ba ditong kinikilingan? Walang, hindi, merong pinoprotektahan. Meron ba ditong pinoprotektahan? Ayan, yun na nga, yun ang magiging, kaya dito hahanapan ng Pangulo. Ang napuntirya lang dyan, yung mag-asawang Diskaya At in fairness kung batsero, may mga iba tayo nakakausap tungkol sa Diskaya. May mga project na maayos. Totoo naman. Maayos na project. Kaya lang, ang problema ngayon, pagka sinabing Diskaya, pagkasama-sama. Ang ipinapalagay na ay lahat ng ginawa nila ay basta't Diskaya project. May kalokohan na. Ayun, totoo yun. Dito that is not necessarily true. Pero dito naman kasi sa pagkakabanggit ng Pangulo na ito sa 15 malalaking construction companies na ito, parang ando na yun. Leading na yung sinabi ng Pangulo na ito parang hindi man niya sinabing involved sa kalokohan, parte ng kalokohan. Parang ganun ang gusto niya sabihin. Kaya nga ang tanong natin, kung ang mga ito'y naka-corner ng 20% ng kabuang 500 plus billion, nasa na yung mga yan? Nasa na ano nang ginawa ng gobyerno para habulin yung mga yan? At kung akong batsero, wag na muna yung kasalanan Alamin muna natin, ito bang mga ito inimbestiga? Ayan. Nung inimbestiga ba, meron bang pruweba na sila may kasalanan? At kung wala naman silang kasalanan, dilinisin yung kanilang pangalan. Kasi kaawa-awa naman din yung mga binanggit yung kanilang pangalan Yung mga iyan kung batsero, malay mo naman isang ordinaryong nagninegosyo na pinalad na pinagbutihan niya, nakabili siya ng mga heavy equipment, nakapagpatayo siya ng mga batching plant, at pagkatapos kinutongan siya ng congressman. Ayan, nagbigay siya. Sabit din siya. Dahil nagbigay siya. Pero kung hindi siya, nung nagbigay siya dahil may nakatutok sa kanyang subukan mo lang na huwag magbigay, ay sabihin niya na siya tinutukan. Sabihin niya na siya tinutukan. Pero kung dahil ito, hindi ito basta-basta lang binanggit ng Pangulo, dahil dahil sa sila'y nakakuha ng kontrata. Andun yung nasa likod. Andun yung nasa likod na dahil ito'y bahagi ng flood control project scandal, andyan yan.
andyan yung hindi nawawala yung hinala. Yung na hinala. na meron silang kinalaman. Ako naman, kumpatsero, kaya ganun ang punto ko. No? Alam mo naman, napakahirap nung ikaw ay paghihinalaan ng yun na walang nga. pruweba. Nabanggit kaya lang, nabanggit nga yung mga pangalan. Pero binanggit man yung pangalan, dapat magpakita ng pruweba kasi napaka-unfair. Sa kahit kanino man. Halimbawa, banggitin si Mother. O kaya kamukha ni Mother. Ayan. At pagkakita lang sa kanya, inakusahan na siya ng kung ano-ano, nang walang Napalingon tuloy si nang Mother. walang katiwalian naman talaga, walang pruweba ng katiwalian. Yun ang Kaya yung problema sinasabi ngayon, natin, kung mayroong kasalanan, kasuhan at ipakulong, pero kung wala namang kasalanan, i-declare din yung malinis. Ayan. Kaawa-awa yung nababanggit yung pangalan, tapos wala naman palang kasalanan. Ayan. Kaya, Mr. President, narinig nyo ba yon? Dapat. Mr. President. Dapat i-report nyo sa bayan yun. Dapat i-report nyo sa bayan yan. Dahil yun ngang nag-donate lang. Nag-donate lang kay Senator Marcoleta. Hindi ba? Nakakulong ngayon. Hindi ba? Yun Nag-donate yung lang sa sinasabi campaign, natin. nagbigay lang ng campaign contribution. Nakakulong ngayon eh. Tapos itong mga binabanggit, ako wag na yung yung binanggit ni Ombudsman. Inisa-isa pa niya nung binanggit pa niya yung date kung kailan kakasuhan. Yan na nga. At ipakukulong. Asa na yung mga ipapakulong ninyo? Asa na? Asa na? Nagkalimutan na. December pa yan. December magpapasko sa ganito. Anong pinagsasasabi niyong magpapasko? Anong Pasko? Yan na nga. Kaya nga. Anong Pasko? Kaya hahanapan talaga ang Pangulo sa mga binanggit ni Auntie Claire na mga nilalaman na ng yung sinabing direkta, madaling maunawaan, may kinalaman sa ekonomiya, infrastruktura, edukasyon, serbisyon, lipunan. Okay yan. Pero ang pinakahihintay ng tao yun, yung update sa flood control scandal. Susunod! Tito Boy! Ito daw pong si Senator Dante Marcoleta ay pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan. Kayang-kaya ni Senator yan. Yan ba naman mga paliwanag lang pala. Bakit naman? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita 622. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Balitang makakaligtas, walang balitang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan? ACS Balita! ACS Balita! Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified.
maker ng world-class quality Pride detergent. Hi, hi, hi! Maganda morning! Ano araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day! Yahoo! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine May detergent. triple stain away formula, katanggalang makapit, madikit, malupit na dumitman siya, kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Malakas yung ginawang ulan kagabi. Ay, grabe. Paglabas ko dyan sa may F Manalo, nagulat na lang ako, kalakas ng ulan eh. Hindi tuloy kami makauwi-uwi eh. Mga pa niya, mga 8, past 8. Mga pasado alas 8, yun, mga ganong oras. Grabe talaga. Parang, para bang timba na binuhos biglang ganun sa iyo. Akala ko tuloy may bagyo. May bagyo ba tayo, Mother? Dito sa Metro Manila? Meron. May kasama pang kulog at kidlat yan, kumbachero. Baka yun localized thunderstorm pwede lang. Pwede naman. Maaari din. Pero may bagyo, di ba? May bagyo. Pangalan ng bagyo? Si Quiapo. Si Quiapo. Na with a K, hindi with a Q. Hindi Q. Si Quiapo. Ayan. May mga lugar ho na may babala ng bagyo. Mamaya, kukuha tayo ng update mula sa Pag-asa. Ang daming bumaha kagabi. Kaya flash floods kagabi. Pero at maraming bubong na naman ang tumulo. Ayun. Pero kung kailangan nyo magpalit ng bubong, but mayroon hong bubong na maaasahan. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pa. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa. Mag-cherry loom pre-painted ka na. Ayos talaga yung mga taga-RHTV na. Siyempre, bibilis kayo, yan ang timing. Kuyang Elmer ngon, di ba? Nagulat ka ngayon. Akala mo mamaya pa. Eto na. Alas 6:27 ang ating oras. Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Senador Dante Marcoleta kung bakit hindi siya dapat patawan ng preventive suspension bilang senador. Ito sa gitna ng kanyang mga kinakaharap na kasong plunder at paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng regalo. Sa dalawang pahay ng kautusan na may petsang July 22, inatasan ng Sandigan Bayan ang senador sa pamamagitan ng kanyang abogado na magsumite ng paliwanag sa loob ng hindi lalagpas sa 10 araw. Matatandaang nito lang Miyerkules ay nagpasok ng not guilty plea si Marcoleta para sa magkahiwalay na kaso matapos siyang basahan ng sakdal. Natuloy ang arraignment kay Marcoleta sa dalawang kaso matapos bawiin ng kampo ng senador ang inihain nitong motion to quash sa kasong plunder. Isang abogado na kagawad ng barangay sa Makati ang sugatan ng tampangan ng mga hindi pa kilalang suspect kahapon na umaga. Naganap ang pananambang kay Attorney John Ilan de Ocampo pasado alas 8 ng umaga sa Barangay Olympia. Binatikos naman ni Makati Mayor Nancy Binay ang insidente at inatasan ng pulisya na tukuyin ang mga suspect at ang motibo sa pananambang. Nakiisa rin si Mayor sa panalangin ng pamilya para sa kaligtasan ni Attorney De Ocampo. Ayon kay Police Brigadier General Glenn Oliver Cinco, Director ng Southern Police District, nagsasagawa na ang kanyang mga tauhan ng forward tracking at backtracking sa CCTV footages sa lugar na inaasahang malaki ang maitutulong para sa ikalulutas ng kaso. Naaresto na ng PNP ang dalawang suspect sa pamamaril at pagpatay sa pro-Marcos vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Allen Ray Ako, nahuli ang mga suspect sa ikinasang operasyon sa Mabalacat, Pampanga. Nasamsam sa mga naaresto ang 2 hand grenade, isang 9mm na baril at isang kalibre 45 na pinaniniwala ang ginamit sa pamamaril sa biktima. Headshot to kumbachero Hindi talaga makakaligtas sa ulo. Patuloy ang investigasyon para matukoy kung may iba pang kasabwat ang mga gunman. Kabilang sa mga tinitingnang motibo ng PNP ang pagiging political commentator ni Mima Alicia at ang personal na alitan nito sa dating karelasyon. What we are sure of is this, the two exact individuals who did the actual deed, yung pumatay. Pero there are others, we do not know the exact number right now, who were involved in the planning, who were involved in carrying out this
killing. Ang natinig ni PNP spokesperson Colonel Allen Ray Cole. Kalilipat lang pala dyan sa Caloocan. Mahigit isang buwan pa lang. Mahigit isang buwan pa lang nakalilipat doon. Umuupa pa lang. Yes. Tapos doon nangyari. Kaya si Mayor Along napakamot na lang sa ulo. Napakamot na. Saka humaba tuloy balbas ni Mayor Along. Sabi niya siguro, total si Senator Alan Cayetano nagpabalbas na. Magpapabalbas na rin nga ako. Ayan. Mayor Along, magandang morning. Morning. Nakita ko kahapon, kagabi ba, si Mayor Along, nakita ko sa video, nandun sa burol ni Kong Baby Asisio. Dumating si Erap, kumbachero. Ganun. Dumating si Erap, naka-wheelchair, tulak-tulak ni yung anak niya si Jude. Oo. Contemporaryo yun. 89 years old si Erap. Sino bang mas may edad sa kanila? 89 si Erap, 88 si Kong Baby. Isang taon lang ang pagitan. Ano? Oo. Parang same year sila ipinanganak Mag-89 ngayong August 14 si Kong Baby Pero 88 pa lang siya. Tapos kahapon nabalita. Tropa pips yung dalawa Oo, magka-tropa talaga yan. 88. Tapos 88 namatay si Kong Baby. Si Attorney Jose Sison pala pumanaw na rin. Ganon. 88 years old din yung ipaglaban mo. Pag may katwiran, ipaglaban mo 88 years old tatay din. ni Attorney Jopet. Jopet. Tama ka, Jopet. Nagpapaabot po kami ng pakikiramay. Laging nakasubaybay sa atin sa Dosport. May message pa nga dito sa atin sa personal. Sa Attorney Jose. Attorney Jose Sison. Nakikiramay po kami sa mga naulila ni Congressman Baby Asisio at ni Attorney Jose Sison. Samantala, kuha na tayo ng update mula sa Pag-asa. May bagyo tayo, bagyong Quiapo. Si Lori de la Cruz. At Ate Lori, magandang morning! Yes po, magandang umaga at sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ate Lori, yung bang matinding ulan kagabi, talagang sobrang lakas, mga bandang alas 8, yung ba dahil kay Quiapo? Yes, kagabi po, yan po ay dahil kay Quiapo. Dahil yung outer ring band ng Quiapo nakakarating sa atin sa Metro Manila kagabi. Pero for now, medyo nagka-transition na po ito na habagat na po ang nakaka-apekto sa atin. Kaya yung karakteristik ng mga pag-ulan na na-experience natin ngayong umaga is habagat in nature po. Habagat na. Nasaan na ho ba itong si Quiapo ngayon? Kumusta na siya? Ting nakita yung bagyo sa layong 355 kilometers silangan mo yan ng Apari, Cagayan. Medyo malayo-layo naman pala. Ito ho ba direksyon? Kasalukuyan ang kanyang direksyon ay west-northwestward. Medyo mabilis po, 30 kilometers per hour. At mabilis, ano? rin na po ito. Malakas ba yan, Miss Lori? Malakas pa rin naman po ang epekto nito sa malapit sa sentro. Kapag tinamaan ka ng eyewall nito, definitely mapaminsala pa rin po itong bagyo. Pero sa ngayon kasi nakikita po natin, pwede pong ang pinaka-maapektuhan nito is yung extreme northern Luzon, yung mga extreme northern Luzon, sila yung makaranas o matatamaan ng eyewall nitong bagyo. Then for the rest of northern Luzon, posibleng may mga hangin pa rin, mga significant na hangin. Pero dito sa Metro Manila, hindi na po natin ma-experience yung hangin na galing sa bagyo. Yung ulan na lang dahil sa habagat, no? Sa hinahatak na habagat. Yes po. Dapat dumami-dami yung ulan kasi ang daming dam na tuyo, bumabagsak ang level. Yun ang kailangan natin masushoot ba sa mga dams dito sa Luzon, Ma'am Lori? Well, yung mga pag-ulan po na galing sa bagyo, medyo mahirap kasi dahil yung location po nasa leeward side siya, ibig sabihin nasa kabilang banda siya ng bundok. In reference doon sa location ng bagyo. Pero kung ang habagat ang magpapaulan, most likely po, kahit pa na madadagdagan yung tubig sa dam. Nung isang beses nga na may dumating na bagyo, ano pangalan nung sinundan itong si Quiapo, Ma'am Lori? Yung hindi naman pumasok sa atin? Si Bobby. Si Bagyong Inday po. Si Inday,
nandun sa extreme northern Luzon, ang mga taga Cagayan at Isabela, intay na intay ng ulan, wala daw ulan. Ba't ba ayaw ekang umulan? Oo. Tigang na yung kanilang mga lupa doon. Isipin mo. Tapos ang Pantabangan Dam, Kumbachero, ang baba ng level, ang Angat Lowest Dam. level yata ngayon, pati Angat Dam. Ang baba ng level, kailan ba magiging consistent ang pag-ulan brought about by habagat, Ate Lori? Well, sa ngayon po kasi, ang inaasahan po natin, kapag ang habagat ay enhanced o kumbaga trigger. Sorry po, excuse me po. Ayan, okay lang po. Okay lang po. Ate Lori, okay lang po. Nangyayari po yan. So pag natitrigger po ito ng bagyo, yun doon po natin ini-expect na kahit paano malakas yung mga pag-ulan. Pero pag yung mga usual na habagat lang or yung mga yung episodes niya, usual episodes, kumbaga halos sa westernmost part lang siya ng Luzon. So, kailangan po talaga malakas na habagat para mag-break po ito hanggang Central Luzon, hanggang doon sa inland at doon sa location kung nasaan ang ating mga dams. Kayo po ba, Tilori, dyan sa Pag-asa, walang magagawa dyan para... Ano na magagawa? Baka naman may magawa na kayo dyan at mapaulan natin doon sa tapat mismo ng mga dam. Tutulak ng mga taga-Pag-asa. Joke lang, Ate Lori. Maraming salamat. Sabi siguro ni Ate Lori, yung mga tito jokes nyo, hindi na pwede sa amin yan. Hindi na pwede yan. Sige, panis na yan. Panis na. Si Lori de la Cruz na... Si Lori, maibaba na yung telepono. Bago siya sipunin ng todo. Parang nadidistract si Lori habang kausap natin. Oo nga eh. Parang may maingay. Parang may maingay. Parang may nanggugulo sa paligid niya na gano'n. Sa paligid. Hindi ba dito? Hindi dito sa atin. Mula pa nung kauumpisa niya, nung tinatanong pa lang natin Sabi siguro, mga abala tong mga ito. May ginagawa dito May ginagawa kami. Samantala, nangako si US President Donald Trump kay Pangulong Bongbong Marcos na kanyang ipararating kay Chinese President Xi Jinping ang mga alalahanin ng Pilipinas. Ginawa ni Trump ang pangako sa kanilang pag-uusap ng Pangulo sa telepano. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tinalakay din ng dalawang lider ang kasalukuyang sitwasyon sa buong mundo, ekonomiya at seguridad, kabilang ang mga issue sa West Philippine Sea. Ang pag-uusap nina BBM at Trump sa telepono ay kasunod ng courtesy call ni US Secretary of State Mark Rubio sa Malacanang noong Miyerkules. Binisita ng Pangulong Bongbong Marcos ang dalawang Navy personnel na nasugatan matapos na naging konfrontasyon sa panig ng Chinese Coast Guard sa May Ayungin Shoal. Kinilala mga Navy personnel na sina Seaman First Class Underwater Operator Carmelo Abeli at Private Eric Lasida na kasalukuyang nagpapagaling sa Camp Ricarte Station Hospital sa AFP Western Command sa Puerto Princesa City. Ayon sa Malacanang, personal na iginawad ng Pangulo sa mga ito ang Order of Lapu-Lapu bukod pa sa cash assistance na tig 100,000 piso bilang pagkilala sa kanilang katapangan at hindi mapapantayang serbisyo sa bansa. Samantala, umahabol pala, merong report si RH9. Meron daw nasunog na SUV sa tulay. Naku, ano kaya ang sitwasyon? RH9, Dina Nolasco, Camintina! Gadgeri, naggayap nga ang isang PNVS SUV na Hyundai Stargazer dito sa northbound lane ng MacArthur Bridge malapit sa Piatti University College sa Maynila. Pasado alas 4 ng madaling araw kanina. Sa panayam ng DZRH kay Denver Corpus, may-ari at driver ng naturang sasakyan, may sakay siyang isang pasahero at patungo na sana sa Rizal Avenue nang biglang may naamoy siyang usok, dahilan para sila tumigil. Ilang sandali pa ay sumiklap na ang apoy sa bahagi ng makina, kaya agad silang lumabas ng sasakyan. Kapwa ligtas naman ang driver at ang kanyang pasahero at walang naitalang nasugatan sa insidente. Mabilis ding rumispende ang Bureau of Fire Protection, katuwang ang Quiapo Fire Volunteer Brigade
at tuluyang naapula ang sunog bandang alas 5 ng madaling araw. Halos itong natupok ang harapang bahagi ng SUV dahil nga sa lakas ng apoy. Ayon kay Corpus, residente ng Valenzuela City, alas 12 ng madaling araw lamang siya nagsimulang bumiyahe at nakaapat na pasahero pa lamang. Hindi rin anya malalayo o ang kanyang pasahero at malalapit lamang ang destinasyon. Pero kakapalit lamang ng kanyang makina at 3 taon pa lamang sa kanya ang sasakyan at wala rin itong insurance. Mabilis nga itong rumespende ang mga tauhan ng BSP pero sa ngayon, Katunying Kajeri, ay hindi pa natutuwa ang sasakyan dito sa... Nasa tulay pa rin. Oo, nandito Nako. pa rin. At, Hindi ba lilikha ng traffic yan? wala pa sa ngayon dahil pabugso-bugso ang ulan din at kaunti ang pumapasad ang mga sasakyan. Pero sa ngayon, nandito pa si Kuyang Denver. Kuyang Denver, mga anong oras po kaya ito matutow, itong sasakyan ninyo? Wala po. Wala, tatawag pa po kami ng record. Oo. Sa ngayon, nagtatawag pa Katunying Kajeri ng record. May pasahero siya nung mangyari yan? Yes, Nako, Kajeri. laking takot siguro ng pasahero, no? Babae, lalaki? Oo. Kuya Denver, oo. Etong pasahero nyo kanina, ito ay lalaki, babae, papasok pa ng opisina? Hindi ko kapitado kung papa-opisina siya eh. Pero ito, babae, lalaki. Lalaki. Lalaki, oo. Oo. At kwento pa nga sa Matakot akin yun, kanina, Kajeri, netong driver, ay naglakad na lang daw itong kanyang pasahero na papuntang bandang Rizal Avenue. At hindi niya naasikaso dahil nga natarantara na siya dito, dahil napakalakas. Hindi naman niya pinaghihinalaan yung pasahero na siya may gawa. Wala naman. Ganyan si Kuya Denver. Pero etong makina na kanyang kakapalit pa lamang daw. Nagpalit ng makina. Overheat. Oo, malapit lang daw yung kanyang biyahe dito lang around Manila lamang. At alas 12 nga lamang ng madaling araw siya bumiyahe at alas 4 nangyari itong incident. Ano ba yung makina yung pinalit niya? 3K? Oo. Yun ang mga uso dati eh. 3K, 4K. Denver, anong klase ng makina yung pinalit mo dito sa sakyan? Wala akong pinapalta na makina. Yung yung makina? Pagbukas ko nung hood, lumiliab na yung battery. Battery ninyo. Oo. So, etong sakyan ninyo, ano pong dahilan ang tinutukoy nyo? Yung battery. Battery. Certification, oo. Ito palang battery, Kajeri Katunying, yung mismong tinutukoy niyang dahilan na posibleng ang nag-cause nitong pagdiyap ng kanyang sasakyan na pinapasabda nga bilang isang Grab driver. Okay. Yan ang update mula dito sa MacArthur Bridge. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Tina. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Ito po Baha. naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ay, sa mga taga-barangay San Dionisio, Parañaque, lakasan na ninyo inyong mga radyo, telebisyon o anumang gamit ninyo sa pakikinig, panonood sa DZRH para kayo iswertehen sa araw na ito dahil ang ating malakas promo kasamang Charm Fabcon Purple Eternity ay nandyan sa inyong lugar. Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang ating word of the day ay double. Doble. Galing daw po dito sa balitang binanggit ni Senator Ping Lacson na 100 million infra projects. Ayan 100 million infra projects. 100 milyong pisong halaga ng proyektong pa-infrastruktura in Cayetanos Bailiwick, Taguig sa baluarte ni Cayetano na Taguig got double funding. Ay nakakuha ng dobleng pondo. Yun. Kaya double ang ating word of the day para kayo manalo ng
Lithium component. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jan Amtang, Lakyam Shop Sihun, 6:44 ng umaga. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. This time check is brought to you by Wow, ang saya.